Let's continue to seek the Lord for this day. Sabi dun sa song, Lord, open the eyes of my heart. Silence the noise in my mind. Yung mga bagay na gumugulo sa isip natin, sa puso natin, ibigay natin lahat kay God. Kasi siya lang yung may hawak ng lahat. Yung mga distraction sa isip, distraction sa puso, distraction sa mga gawain. Let's all give it to God right now. Sige, taas natin yung mga kamay natin. Oh, hallelujah! Sabihin natin, Lord, we worship you. Hallelujah! Hallelujah! We praise your name. Oh, Lord. Come on, people of God, lift up your voice. Hallelujah! Praise your name, oh Lord, my God. You are King, you are Lord. Oh Lord, you are God. We worship you. You were, and you will always be. We give you everything, oh God. Lahat ng joy, lahat ng pain, ng suffering, ng blessings, all to you alone. Our lives are to you. We pray. Oh Lord, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Silence the noise in my mind. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. And I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up. Come on, people of God. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart. Lift up your voice to our Lord. Lord, open the eyes of our hearts. Open the eyes of my Lord, we want to heart. see you. Let's make this a prayer right now. I want To see you. I want to see. Silence the noise in my mind, oh God. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I will open the eyes of my heart. Come on, people of God. Let's make this a prayer. Lord, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Lord, it's our prayer, oh God. Open the eyes of our hearts, oh Lord. We come to you, oh God. We come to you. We want to see your glory. We want to see your presence, oh God. Silence every noise in our minds, oh God. Silence the noise. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up. To see you high and lifted up. Shine, shine in your light. Shining in the light of your glory.
and lifted up. See you high and lifted up. Pour out your Spirit, O God. We pray that your Spirit will move. Shining in the Pour out your light Spirit of upon your people, O God. We come to you, O God. Pour out Your power and love as we sing. holy, holy. Come on, people of God. holy. Let's say to God, Lord, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Lord, we want to see. I want to see. Silence the noise, silence the noise. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes. Open the eyes. Just of my feel the presence of our living God. I want Lord, to yakapin niyo kami. see. Yakapin niyo kami sa inyong pag-ibig. We want to see your glory. I want to see. See you high and lifted up. Oh Lord, we want to see you high. See you high. Oh, fill this place with worship to the King of Kings and the Lord of Lords, shining in the light of your glory. Pour out your power. Pour out your power and love as we sing. See you high and lifted up. Holy, holy. To see you high and lifted up, shining in your light, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy. Sing holy. Holy, Holy, holy. Holy, holy, holy. Sing holy, holy, holy. Oh, feel this place. Sing holy, holy. Sing holy, holy. Come on, people of God, sing holy, holy, holy. Holy, holy. Sing holy, holy, holy. Feel this place, feel this place. Holy, holy. Sing out the holiness of our God. Holy are you, God. Holy, holy, holy. Sing out, you are holy. Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Oh, you are holy. Come on, people of God, lift up your voice. Oh, you are holy. Come on, declare the goodness of God. You are holy, oh God. You are worthy of all praise. You are worthy of all adoration and thanksgiving. Lord, narito kami, oh Diyos. Lumalapit sa inyo, oh Diyos. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Dakila. Lord, lahat, Panginoon, ng kung ano ang meron kami, Panginoon, ibinibigay namin sa inyo. Kami ay durog, Panginoon, sa harap nyo. Durugin niyo pa ang aming mga puso. We offer you, oh God, our broken pieces, oh Lord. You are holy. You are holy. Oh, hallelujah. You are God. You are God. You are King, oh God. Oh, hallelujah. You alone are God. Ikaw lamang, Panginoon, ang dakila. Ikaw lamang, Panginoon, ang banal. Sa araw na ito, ikaw ang aming papupurihan, sasambahin at itataas. Kayo lamang, O Diyos. Kayo lamang ang nag-iisang Diyos. Ang dakila, ang aming Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh, see you high and lifted up, shining in
the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up. Come on. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Together, let's pray. Panginoong Jesus, we declare your holiness. We declare your light in this place. We declare your holiness sa buhay namin, Panginoon. We know, O God, and we come to you, O God, not by our own righteousness, but your righteousness, O Lord Jesus Christ. Lord, as we begin to worship you, as we begin to hear your word, O Lord, let our spirits maging in tune siya sa spirit mo, O God. We welcome you, Holy Spirit. We pray ng bawat isa na nandito, Panginoon, maranasan ang pagtatagpo mo, Panginoon. Ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang pagpapatawad mo, Panginoon. Ang kabanalan mo. Prepare our hearts, O God. Durugin mo yung mga puso namin upang maging sensitive kami sa pakakinig ng inyong salita. Durugin niyo, Panginoon, yung mga principalities ng kaaway upang hindi kami mahadlangan yung mga binhi na itatanim nyo sa puso, sa isip ng bawat isa ngayong araw na ito. Maging yung mga papunta pa lang dito, Panginoon. We pray, oh God, that you guide them here, oh Lord. And your presence, we just want to experience your presence right now, oh God. We just want to experience your love. And we just want to experience you. Help us obey you, oh God. In everything that we do, that we will do it for you. Maraming salamat po. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat ay sa inyo lamang. At ito ang aming samo at dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Come on, people of God! Shout, Amen! Hallelujah! Yes, patuloy nating purihin ang ating Diyos. Oh! Here we go! Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. I want to see you. I want to see you high and lift it up. Come on, move. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power. Pour out your power and love as we sing. See you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Holy, holy, holy. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, clap your hands. Open the eyes of my heart. Here we go. And open the eyes of my heart. Open the eyes.
Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes. my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you high. To see you high and lifted up. Come on, let me hear your voice. Shining in the light of your glory. Pour out your power. Pour out your power and love as we sing. Oh, see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, sing out, see you high. To see You high and lifted up. shining in the light of your glory, oh Lord. Shining in the light of your glory. Pour out, pour out your power and love as we sing. Oh, for the last time, see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Sing holy. Holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy. You are holy, holy. You are holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Who am I in heaven but you, O Lord? Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire. And there is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength. My heart and my strength. Many times they fail. But there is one truth. But there is one truth that always will prevail. God is the strength. God is the strength. Come on. Of my heart, God is the strength Of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever, forever, once more. Who am I? Sabi dun sa song, walang katulad si Lord. There's nothing on earth. There is nothing on earth I desire besides you. Yung mga puso natin, kahit strength natin, magpe-fail. Pero si Lord, hindi siya magpe-fail. Amen. Many times they fail. There's one truth. Ang truth natin si Lord. But there is one truth. And He will prevail. He will strengthen us. Hallelujah. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength Of my heart, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Come on, people of God. Sabi dun sa song, si Lord, siya yung strength natin. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Yun, siya yung kalakasan natin. Ang kalakasan mo at kalakasan ko ay ang Diyos. Amen ba? Amen. Amen! Sasabihin natin ha, kahit sa panahon na tayo ay mahina, tumingin tayo kay Jesus. Siya yung kalakasan ko at kalakasan mo. Amen! Amen. Sabay-sabay tayo. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa tuwid-tuwid. Kalakasan ko. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko
kagalakan sa tuwid. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength. God is the strength. Oh Lord, thank you for you are strengthening us. God is the strength. Ikaw lamang ang aming sandigan. God is the strength of my heart. God, you are the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Hallelujah! Let's shout aloud, praise the Lord to our God! Praise the Lord! Oh. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. Sing it out. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko. Yes, O Lord, ikaw ang aming kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Yes, O God, kalakasan ko ay ikaw. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwing. Kalakasan ko. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko. Ayaw namin kumuha ng kalakasan mula sa iba maliban sa inyo. Kalakasan Ikaw lamang ang aming kalakasan. Ikaw ang Oh, hallelujah. kalakasan sa tuwing. God is the strength. God is the strength. You are the strength of my heart. Of my heart. Kahit hindi kami sapat, yung kalakasan namin, yung kalakasan mo ay sapat sa buhay namin. Of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Come on, fill this place with the sound of worship. God is the strength Hallelujah. of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Lord, ikaw lang. In the midst of our brokenness, in the midst ng mga bagay na hindi maganda, in the midst ng mga distractions na gumugulo sa amin, strengthen us to go to your calling, to dive deeper into the water, to the oceans of your presence. Hallelujah. Praise your name. Call me out. Call me out upon the waters, the great unknown.
feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, 'cause I am yours, and you are mine. Your grace, O Lord, abounds. Your grace and your love abounds in us. Help us step forward. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't. Yes, O Lord, you won't start now. You will never fail ever. And I will call upon your Oh, lift up your voice, lift up your voice. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, 'cause I am yours, I am yours, O God. and you are mine. You are You, O God, you are King and you are my Lord. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you have called me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, people of God. Spirit, lead me where my trust is without. Let your Spirit lead us, O God. Let me walk upon Lord, the water. wala kaming kayanan sa amin. Umaasa kami sa inyo, Panginoon. Take us deeper. Take us deeper. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. In the Presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without. Oh, Lord, lead us. And we walk upon the wall you are. Wherever you have called me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence. Spirit, come. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you have called me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Shout out to the Lord. We worship you, O God. Oh, lift your voice. Lift your voice. Sing out. Oh, you are God. You are King. You are Lord. Come on, people of God. Lift your voice. Lift your voice. Oh, you are the Lord. You are, you were, you will always be. You are Jesus. You are Lord. And you are God. Oh, you are, you were, you are King of Kings. Oh, hallelujah. And I will call upon your
You are mine. I will call, I will call. Oh, and I will call upon your name. Keep my eyes. Keep my eyes above the waves. So we rest when oceans rise. My soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine. Yes, oh God, you are mine and I am yours. Oh, you are King of Kings, and we love you, Lord. Yes, oh God, hallelujah. You're the Lord of Lords, you're the King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. Declare the name of God. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. Lord, you reign forever. You are ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life. Once more, you're the Lord of Lords. You're the Lord of Lords. You're the King of Kings. You are my Lord of everything. Lord of every. You're Emmanuel. Emmanuel. The great I am. You're the Prince of Peace. Who is the Lamb? You're the living God. You're my saving grace. Lord, you reign forever. You are ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life. I will sing to and worship. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love
Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live. Let's all clap our hands right now. You're the Lord of Lords. Declare it. And you're the King of Kings. You are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel. You're the great I am. You're the Prince of Peace. Who is love? You're the living God. You're my saving grace. Oh Lord, Lord, you reign forever. You are ancient of days. You're the Alpha, Omega, beginning and end. You're my Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Sing it out! You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Hallelujah! Praise your name, O God. Hallelujah! Isang malakas niya na hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen at amen. Amen. So bago po tayo mag-start, mag-pray muna po tayo. Hallelujah. Oh, Father God, our living God, thank you so much for your living word today that we're going to listen, O Lord God. Thank you kasi, Lord, yung salita mo ay buhay. Ito, Panginoon Diyos, masakit. Kasi, Lord, it's the only word that gives us life. It is alive, active. It judges the thoughts and attitudes of our hearts, Father God. Kaya today, I humble down before you, and I just ask the Holy Spirit to fill us, to fill me. I'm an empty vessel, O Lord God, that stands before you right now, before your people, and it is the living word that is inside of this box. Salamat po, Ama, and thank you, Holy Spirit, for guiding us, for leading everyone to understand your word. Salamat po, O Diyos, right now. We give you praise, glory, and honor. Amen. Ang mensahe po natin ay mula doon sa binasa ni Kuya Marby na from 1 Peter 5:1-4. So pinadala po ni Apostol Pedro yung sulat na yon para palakasin ang loob ng mga nagkalat na Kristiyano doon sa Asia Minor, Turkey, yung sakop ng Roman Empire. Kasi nung mga Kristiyano, early Christians, ay dumadana sila ng mga matitinding pagsubok, di ba po, sa pananampalataya nila. At hindi lang din sa mga Romans, kundi maging yung kapwa nila Jewish, di ba, mga Hudyo. Sila ay dumadanas ng pagsubok sa kanilang mga pananampalataya. At ayan. So, sabi dun sa verse 1, na binasa kanina sa verse 1, to the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings, and one who also will share in the glory to be revealed. So dito, nagsasalita si Pedro bilang elder, or sabihin natin bilang leader, no? Sa kanyang mga kapwa leaders. Address niya, sino dito yung mga leader? Amen. Ano ba pag sinabing leader? Ano pag sinabing leader? Baka yung leader natin na sinasabi yung boss, na nasusunod, yung mag-ano, no? So, dito, sabi ni Pedro, Peter as an elder that appeals to his fellow elders. So, pag sinabing elder, tayo din dito sa church may mga elder eh. Pero, pag sinasabing elder, siyempre sila yung mga taong matatas na yung pananampalataya. Mas kilala nila si Jesus, praise the Lord, kaysa sa atin, di ba? Amen. Kaysa mga nakakababa. Kaya nga mga elders sila eh. So, si Pedro ay tinutukoy niya ang sarili niya as elder, or sabi nating leader, at tinutukoy din niya ang sarili niya na witness ng lahat ng sufferings ni Christ. And ang hope niya dito is, He will also share in the glory to be revealed. Wow, palakpakan. Tayo ba mga Kristiyano, alam na ba natin yun? Pag sinabi na yung glory ni Christ, i-reveal pa lang pagdating ng panahon na siya ay babalik. Amen? Alam ba natin yon? Amen. So dito, si Peter as an elder, So,
aralin natin, bakit siya considered as elder? Una, si Pedro was one of the 12 disciples of Christ. So, na-imagine nyo ba kung paano si Christ nabili ng kanyang disciples dati? Sinundo kaya niya sa bahay, kinuha kaya niya isa-isa. Halika, tara, gawin kitang disciple ko. Ganon kaya sa paningin nyo? No. Praise God, no daw. So, parang ganito crowd, di ba? So, nag-pick ang Panginoong Hesus, syempre, from the crowd ng kanyang mga disciples. Nabili siya ng kanyang 12 disciples. And among those 12 ay si Pedro, isa. And for 3.5 years, magkasama sila ng Panginoong Hesus. Tayo, ilang taon na tayo nagpa-process. Na-relate nyo ba? Kasi gusto ko ma-relate natin yung kalagayan natin ngayon kaysa kalagayan nila noong panahon, no? Na itong mga alagad, yan. Wait lang. So si Pedro was one of the 12 disciples of Christ. So chosen among the crowd, kaya pinili sila ng Panginoong Hesus. And si Pedro din ay apostol ng Panginoong Hesus. Iba kasi pag sinabing apostol, iba din pag sinabing disciple. Amen. And yan. Tapos, si Pedro at yung 11 pa niya kasamang mga disciples ay mentor ng Panginoong Hesus for 3.5 years. Nakakatuwa nga habang binabasa ko to kasi, oy, ang galing. Parang silang nag-OJT na pag pumunta ang Panginoong Hesus from town to town, kasama niya ang mga disciples, di ba po? So, nakikita ng mga alagad niya, ganito yung nagturo ang Panginoong Hesus. Ganito siya nagpagaling ng mga may sakit. Ganito siya nagpalayas ng mga demonyo. Lahat yun nakita ni Pedro. Kasi mini-mentor nga silang ng ating Panginoong Hesus eh. Amen. So nakaka-excite balikan kung paano sila dinevelop ng ating Panginoong Hesus. So, to be an apostle naman, kasi si Pedro ay apostol ni Kristo, para makonsider kang apostol, di ba sabi ko, magkaibang disciple, iba din yung apostoles. Pag sinabing apostol, may mga requirements sila. Una, ang apostol must be a disciple of Jesus during his earthly ministry. So check ba doon si Pedro? Kasama siya sa mga disciples. And number 2, must be an eyewitness of the resurrection of Christ. Di ba? Unang-una nga sa doon si John the Beloved, saka si Pedro, nung nabuhay ang Panginoong Hesus. And called and commissioned directly by Christ. Yan. So may verses po tayo na nagpapatunay na directly ay talagang pinahayo ng Panginoong Hesus si Pedro. Sa John 21 verse 1, verse 15 hanggang 17, wala yata. So basahin ko. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you truly love me more than this?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." So yun ang komisyon ng Panginoong Hesus kay Pedro. Pangalawa, the third and Jesus said, "Son of John, do you truly love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." Yun. And sa 17, sinabi uli ng Panginoong Hesus, the third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt. Nasaktan na si Pedro. Because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Then sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Jesus said, "Feed my sheep." So yun po yung direct commission ng Panginoong Hesus kay Pedro. So sinabi to ng Panginoong Hesus, nung na-resurrect na siya mula sa kamatayan. Amen. So ito po yung nanghuhuli sila ng isda na wala silang nahuli overnight. And pumunta doon ang Panginoong Hesus para ipakast ulit yung net nila kasi wala silang nahuli eh. So sinabi ng Panginoong Hesus, i-cast mo sa kabilang side. And then nakahuli sila ng napakaraming isda. And then, bakit ni-reinstate ng Panginoong Hesus si Pedro? Dito ni-reinstate siya eh, yung itong tatlong instructions ng Panginoong Hesus. Kasi alam po natin na nung hinuli si Jesus Christ at nag-undergo ng trial, di ba dininay siya ni Pedro? Di ba sinabi niya na hindi siya kasama, hindi niya kilala. So, nung pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ni-reinstate niya sa kanyang pwesto si Pedro at kinommission niya para sa malaking gawain. Amen.
Yun. So, yun, Peter as a leader. Dito naman, Peter as a witness of Christ. Yun. So, nabanggit ko kanina na si Pedro, sa loob ng 3.5 years, ay kasama siya ng ating Panginoong Hesus. So, ano ang sinabi ko kanina? Na-witness niya si Jesus Christ na nagtuturo. Na-witness niya si Jesus Christ na nagpapagaling ng mga may sakit. Na-witness niya kung paano nagpalayas ng mga demonyo sa mga sinasapian ang ating Panginoong Hesus. Na-witness niya by miracle na nagpakain si Jesus ng 5,000 or 4,000 men. Hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. So, na-witness niya yung mga trials and sufferings ng Panginoong Hesus, kung paano siya nire-reject, kung paano siya naiinsulto ng mga tao, ng mga leaders, Israel. Na-witness lahat yun ni Pedro. And na-witness niya kung paano yung nag-resurrect ng ating Panginoong Hesus. Amen. So, yun po si Pedro. And base po lahat yung sinasabi ko, base po lahat doon sa verse 1 na binasa natin. And letter C, Peter who will also share in the glory to be revealed. So ano yung glory to be revealed? Na excited si Pedro. Na tulad na sinabi ko kanina, sana lahat tayo excited din. Amen? Kasi kung hindi tayo excited, may something pa sa atin eh. Na? So si Pedro, yun ang pinakagusto. At hindi lang si Pedro, lahat ng mga alagad, excited silang mangyari ang sinabi ng Panginoong, ng angel. Nung umakyat si Jesus Christ sa langit, sa Mount of Olives, sinabi ng angel sa mga alagad na nandoon, di ba nakita nila si Jesus na umaakyat, unti-unting natakpan ng ulap, and sabi ng angel doon sa kila Pedro na, men of Galilee, ano yung tinitingnan nyo? Bakit nyo tinitingnan si Jesus na umaakyat sa langit? Pagdating ng araw, makikita nyo siyang bumabalik tulad kung paano mo siya nakitang umaakyat sa langit. So yun ang inaasahan ng mga alagad at excited sila doon. Siyempre, grabe yung hirap na pinagdaanan nila nung kasama nila si Jesus dito eh. So excited silang makita ang pagbabalik ng Panginoon Jesus na hello, ibang Jesus na to, hindi na to yung sumasakay lang sa donkey, di ba po? So yun, excited sila doon. At nag-hope si Pedro na when the time comes, kasama siya doon sa glory, sa kasiyahan, matinding great day na yon of rejoicing. Ini-expect yun ni Pedro. So bilang tayo din na mga Kristiyano, na mga mananampalataya ni Jesus, I hope na maintindihan natin yung glory to be revealed. No? Sa mga lahat ng nagdi-devotion, itry talaga natin na mabasa natin yung Bible ng cover to cover para mas naiintindihan natin yung Word of God. Kasi yung glory to be revealed, pag iniisip, ako personally, pag iniisip ko, wow, gusto ko talaga witness ako doon. Gusto ko talaga makita ko isa ako sa sisigaw. Hallelujah, di ba po? Yung gano'n, yung glory to be revealed. So, sabi sa John 17 verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Sabi ng Panginoong Hesus. Sinabi niya ito, nagpipray siya bago siya hulihin. Pinagpray niya na, Lord, Ama, sabi niya, lahat ng pinagagawa mo sa akin, nagawa ko na. At sana, yung glory na nasa simula pa ay nasa akin, ay ibalik mo sa akin. Amen. Wow, wait lang po. So, praise the Lord. So, ano ba yung glory? May hidden glory po ba sa pagpunta ng Panginoong Hesus dito sa lupa? Yung glory hidden, blinded lang talaga yung mga tao, kaya hindi nila alam. Sabi sa verse 5 ng John 17, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. So this was the prayer of Christ sa kanyang Ama. Amen. So anong ina-expect na glory ng Panginoong Hesus? Kiniklaim niya yung glory na nasa kanya na kasi ang maiharap niya sa kanyang Ama, nagampanan niya lahat ang kanyang purpose dito sa lupa nung pumarito siya. So what is the glory of Christ to be revealed? The purpose of Jesus Christ's first coming is to bring salvation to each one. Diba? Ang purpose ng Panginoong Hesus kaya siya pumarito ay para i-save yung mga tao kasi ang mga tao walang connection kay God. Ang lahat ng tao namumuhay sa kasalanan. Sabi sa Romans 3:10, walang sino mang karapat-dapat
sa glory ng ating Diyos Ama. Amen. So lahat ay nagkakasala. No one is righteous before God and fall short of the glory of God. Kaya pumarito ang Panginoong Hesus para magkaroon ng right connection ang mga tao muli sa kanyang Ama. Di ba nabanggit ni Joyce nung nakaraan na pwede namang mag-create si God ng batch 2.0, di ba? Baliwala na lang lahat yung mga tao. Mag-create na lang ng bagong tao na mga righteous. Pero hindi eh. Talagang kinomission ng Diyos Ama si Jesus na pumunta dito sa lupa para i-save tayong mga tao na namumuhay sa kasalanan. So, that is paano. So, ang salvation po na sinadya ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay personal, individual. Amen? Hindi porket ako ay mananampalataya, hindi porket ako ay zealous sa aking pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay save ko na yung mga buong pamilya ko. Diba? Though sinasabi sa Acts 16:31, believe in Jesus and you will be saved, you and your household. Pero pag sinabi mong believe, may ginagawa ka. May part ka. Hindi pwedeng, Lord, naniniwala ako na ililigtas mo yung pamilya ko, pero wala kang ginagawa. Amen, di ba? So, lagi po na pag by faith, laging may action yon. So, yung salvation po is individual. So, in-encourage ko po yung bawat isa, individual po. Isik natin ang Panginoong Hesus personally. Isik natin ang Panginoong Hesus, hanapin natin yung kanyang mukha ng mataimtim sa ating buhay, no? Yung talagang kino-confirm sa'yo ng Holy Spirit na anak ka nga ng Diyos. Wow, glory to God, hallelujah. Hindi pwede yung, okay lang, tumanggap naman na ako Pero lagi ko siya sabi, nakikita yan sa bunga kung totoong tinanggap mo ang Panginoong Hesus. So, paano makita yung bunga? Siyempre, nababago yung buhay mo, nakikita si Kristo sa'yo, paunti-unti, di ba? Sorry po. Ayan. Then, what is the glory of Christ? Yan, to be revealed. So, yung una, dumating siya, sabi ko kanina, na para dalhin yung salvation sa mga tao. 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Amen. So, yun ang purpose ng Panginoong Hesus dito para i-reconcile talaga tayo sa Kanyang Ama. Para muli, mayroon akong picture Yan. Pwede yung palakihan. Nakita nyo? Sa mga nag-OOVE, alam nyo yan? Amen? Hindi pa. Yung sa OVE picture po. Yan. So, yun yung purpose ng Panginoong Hesus. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, no one is righteous before God, at lahat ay talagang nakatakdang mag-perish. Pero, instead na mag-perish ang lahat ng tao, si Jesus Christ yung namagitan. Na-reconcile tayo sa Kanyang Ama na ating Diyos para kamtin natin yung buhay na walang hanggan para hindi mapahamak. Tulad nga sinabi ka na, pwede namang mag-create si God ng another batch of mga human beings or humankind, di ba? Pero hindi Nag-mission talaga ang Panginoong Hesus dito na iligtas. So, dumating siya as rescuer. So, sa unang pagdating po ng Panginoong Hesus, dumating siya dito in a very humble way. Wow. Sabi nga kanina ng prayer na, ibalik mo yung glory ko, Lord, pagbalik kasi na-complete ko na. Bakit? Pinanganak siya sa sabsaban. Walang lugar para siya ipanganak ng maayos. Di ba po? Mula sa kanyang pagka-baby. And then, nag-serve siya sa mga taong makasalanan. Nagtiyaga siya mag-develop ng tao para pag alis niya may magpapatuloy ng gawain. Hallelujah. Di ba nakaka-excite? Di ba nakakatuwa? Pag-isipin natin ang ating Panginoong Hesus. And, yon. So, nung nandito ang Panginoong Hesus, rejected siya. Nung nandito ang Panginoong Hesus, nagbigay siya ng mga pag-asa sa mga taong mga hopeless. Siyempre, nagpapagaling siya, di ba? Yung mga wala ng kakayanan na magpagaling or wala nang magagawa. Tulad ng yung 12 years na nag-bleed, di ba? Gumaling. Yung mga ganyan, ang tawag dyan, mga kumang, parang lahat ng sakit, napapagaling ng Panginoong Hesus na mga lumalapit sa Kanya. Yan. So, si Jesus Christ nung nandito ay nireject siya. Hindi siya tinanggap na anak ng Diyos Di ba? In fact, nung sinabi niya na, nung sinabi niya na son of God siya, nagalit yung mga Hudyo, di ba?
Blasphemous, blasphemy, di ba? Kaya nga yun yung cause kung bakit the death penalty ang Panginoong Isus Kasi sinabi niyang anak siya ng Diyos at hindi yung matanggap na mga Hudyo na anak ng Diyos si Jesus. Kaya, hindi talaga nila nakita yung glory ng Panginoong Isus kasi unang-una, ni-reject din siya. And yan, he was rejected in Judaism as a failed Jewish Messiah. Hindi rin nila matanggap na si Jesus yung Messiah. Amen. Kasi naligaw na sila doon Di ba yung Messiah ipapanganak sa Bethlehem? Ay ang akala nila kay Jesus sa Galilee dahil doon siya lumaki, di ba po? So doon pa lang blinded na sila. Hindi na nila nakita yung truth. So hindi sila naniniwala na si Jesus yung Messiah. So napagkakamalan siya na false prophet. At di ba sinasabihan siya ni Beelzebub, tama ba? So demonic yun, di ba po? So kabaliktaran lahat ang pagkakilala ng mundo sa ating Panginoong Hesus. Pero yan po yung unang pagdating ng Panginoong Hesus. So ano po sa second coming? Sa second coming po, sabi sa Revelations 19 verse 11, I saw heaven standing open and there before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. With justice, he judges and makes war. Wow. 13, he is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. So, John 1:1, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So dito, ang pangalan daw ng nakasakay sa kabayo na dipped in blood, yung kanyang kasuotan ay Word of God. Amen. 14, the armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen and white and clean. Out of his mouth comes a sharp sword, with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. 16, on his robe and on his thigh, he has the name written, King of Kings and Lord of Lords. Wow. So, alam mo, mga tayo, alam ko marami tayong pinagdadaanan tulad din ng sinabi ni Pedro. Hindi lang din katulad ng kanila, persecution nila. Pinapako sila sa cross, pinupugutan ng ulo. Pinako si Pedro ng baliktad. Mayroong pinahila sa kabayo ng split, 2 kabayo, sa kabila ang paa. Mayroong binalatan ng buhay, di ba po? Mayroong nakaikis na nakakross. So matindi yung mga persecution. Sinisindihan sila ng buhay. Pag nag-preach sila, Jesus is the light of the world. Sila yung sisindihan para maging light. Hindi naman tayo dumadanas ng ganon, di ba? Ngayon, ano yung persecution natin? Bawalan ka lang magsimba, bawalan ka mag-Bible study, ano pa, mga common. Na ikaw na lang sa sarili mo, pwede mong i-guide yung sarili mo, di ba, na, ipaglaban ko to. Mayroon akong napanood na testimony, naalala ko, nung kailan lang, Muslim na born again, babae. Tapos, yon, hindi niya naiintindihan siyempre kasi yung Arabic, di ba? Until dumating yung time na nabasa niya sa English. Tapos nag-decide siya, sabi niya, pag iniwan ko yung faith ko, gusto ko magkaroon ako ng strong evidence bakit ako aalis sa faith ko. And yan, true enough, nakilala niya ang Panginoong Hesus. At nung nalaman niya sa nanay niya, nung sinabi niya sa nanay niya, Mami, Christian na po ako. Yon. Sabi ng mami niya, papatayin kita. Sabi, siyempre, pinapatay sila pag nag-iba yung faith nila Pero sabi niya sa mami niya, sige, patayin mo ako. Hindi magawa ng nanay. Sabi ng nanay niya, ako, papatayin ko yung sarili ko. Pag di mo iniwan yung Christianity mo, sabi niya sa nanay niya, ay di patayin mo sarili mo. So, hindi pa nagawa ng nanay niya. Sige, ganito na lang. Huwag mong ipaalam sa tatay mo, huwag mong ipaalam sa mga kapatid mo na iba na yung faith mo. Sabi niya, sige. Kaya lang, nagpapa-interview siya na kanyang mga testimony. So, hindi lang pamilya niya ang nakaalam na born again na siya. So, nung nagkalat na, sabi nung magulang ng asawa niya, i-divorce mo na yan, kahihiyan yan. O, di ba? So, sabi niya sa asawa niya, i-divorce mo ako. May ganun ba? Ngayon pa nga lang, boyfriend pa lang, pag sinabi na iba yung faith mo, hindi na kayang hiwala yan, Pero yun, asawa. Pinadi-divorce, nag-iba yung faith. Anong sabi? I-divorce mo ako. Hindi nagawa ng asawa. At ngayon, praise the Lord, great supporter niya ang kanyang asawa.
Kahit sino ang nagbabati ko sa faith niya, ipinagtatanggol siya ng kanyang asawa. Di ba? Ganon. So, lagi tayo, pag meron tayong, pag meron tayong iaalisin para sa ating Panginoong Hesus, mas matindi ang ibabalik sa atin ni God. Amen. So, yon. Mga kabataan. Prayer ko sa mga anak ko before, bago sila ma-in love, sa opposite sex, at hopefully opposite sex talaga. Kasi ngayon, iba ng panahon. No? Ang prayer ko po sa mga anak ko, Lord, wag mo po hayaan, kasi nakita ko yung mga kabataan dito. Lord, wag po pong hayaan na ma-in love yung mga anak ko sa opposite sex nang hindi muna sa iyo na unang na in love. Kasi magiging pamantayan nila ng love nila, yung love nila sa iyo. And praise God. Perfect timing ni Lord, di ba po? So, yun po mga nanay ha, pag-pray niyo po yung mga anak niyo, wag niyong hayaan na yung unang love nila ay yung pattern of this world. Pag-pray natin yung mga anak natin na pag na-in love sila, ay kay Lord muna sila unang ma-in love. Para yun ang pamantayan nila. Kasi pag una silang na-in love muna sa Panginoon, andun yung kabanalan which is dadalhin nila pag sila'y nakapagrelasyon na. Tama? Yehey. Palakpakan natin ating Panginoong Hesus. Yehey. Amen. Galing talaga ni Lord. Hallelujah. So balikan ko lang yung glory to be revealed. Kanina, ang Panginoong Hesus ay pinanganak talaga siyang tao, baby, ng Virgin Mary, ng Virgin Mary. And lumaki talaga siya na naranasan niyang buhay natin, di ba po? Karpintero yung kanyang tatay. Siyempre, mahirap na buhay, ganon. Lumaki sa bata pa lang, pinipersecute na, pinapapatay na yung mga baby nung nalaman ni King Herod na patayin yung mga, na ipinanganak yung Messiah, ay nag-order na si King Herod na papatayin lahat ng mga batang lalaki 2 years old pababa. Ganon. Lumaki siya sa rejection, lumaki, ganon. So yun ang mga senaryo na nakita nila Pedro ng mga kanyang alagad. Ang hindi nakita ng tao at hindi nila alam, na alam ni Pedro at ng ibang alagad, ay yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yes, hallelujah. Yun, naniniwala ba tayo doon? At anong nakaka-excite sa pagbalik ng Panginoong Hesus? Warrior na siya, hindi na yung asno ang kanyang sasakyan. Sasakay na siya kasi warrior siya King of Kings. So ang sasakyan niya, kabayo na. Tunay na kabayo. Di ba yung mga kings, mga warriors before, sasakyan nila kabayo nagdidigma sila, di ba? So babalik siyang ganon. And ang sabi sa verse yun, yung glory. So, ang pangalawang balik niya is a coming of glory na. Hindi na yung coming for the salvation of man. And sa binasa ko kanina, sumusunod sa kanya, Jesus was riding on a white horse, and sumusunod sa kanya yung armies of God. Wow! Nakukuha niyo yung picture? Na-excite ba kayo? Na-excite kayo na darating yun at isa tayo doon sa magsishare ng glory ni Lord kasi sumasamba tayo sa Kanya Sumasama tayo sa Kanya So sana excited tayong lahat na dumating yung pagkakataon na yon. Amen. At i-hope natin nakasama tayo doon sa glory ng Panginoong Hesus na i-reveal. Wow, hallelujah. Grabe. Grabe, ang galing talaga ng Lord natin. Yan yung Lord na sinasamba natin. Tunay, totoo, buhay, makapangyarihan na walang katulad. Amen. So, His eyes are like blazing fire. Grabe, tagos. On His head have many crowns. May corona siya. He has a name written on Him that no one knows but Himself. Heavenly language ba yun? He is dressed in a robe dipped in blood. So yun ang katunayan na siya ang Panginoong Hesus na pinatay at nabuhay kasi yung kasuotan niya ay dipped in blood and His name is the Word of God. Hallelujah. So out of His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. Ano ba yung sharp sword? Madirigma. From His mouth, no? So this is the Word of God. Di ba matapang ang salita ng Diyos? Mas matalas kaysa double-edged sword ang salita ng Diyos. So, pag-judge niya ng nations, Word of God ang gagamitin. Amen. Kaya tayo, magpakayaman tayo sa Word of God, every day, mag-devotion tayo. Kasi yan yung ating mga panghahawakan at guide natin. And, ang nakalagay sa verse 16, ang pangalan na nakalagay sa kanya ay King of Kings and Lord of Lords. Wow. Yung dating humble, dating nagpakumbaba, dating nagpalatigo, dating
yung duguan sugatan siya, di ba po? Sabi nga, shredded na yung flesh ng Panginoong Hesus nung time na pinahirapan siya. Yung Kristo na pinagtatawanan lang, nilagyan ng koronang tinik kasi sabi nila, parang siya na, di ba hari ka? So wala kang korona. So nilagyan siyang koronang tinik. At ngayon makikita nila na babalik ang Panginoong Hesus na taglay ang kaluwalhatian ng Diyos Ama na nasa Kanya. Kasi ibinigay na sa Kanya ng Diyos Ama nung na-complete niya ang kanyang mission dito sa lupa. So, anong nakuha natin dito? So, pwede nating, tayo, may mga mission din tayo dito sa lupa. So, pag-pray natin, na magampanan natin kung ano yung mission sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi ka tinawag para lang uupo Hindi tayo tinawag ng Panginoon para wala lang okay, tinanggap ko na si Jesus and then wala kang gagawin. Sabi nga, yung makikita sa gawa ang bunga ng pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus. So, excited ba tayo? So, kung hindi, yan. Baka may pinagagawa ang Lord na hindi pa natin nasisimulan, baka nahirapan lang tayo magsimula. Pero ipag-pray natin na makapagsimula. Kasi pag nasimulan na yan, sunod-sunod na yan. Amen? Ang mahirap lang palagi yung sa pagsisimula Pero once na nasimulan mo na, kung ano man ang pinagagawa sa'yo, tuloy-tuloy na po yan. Amen. So, dito as a leader, balikan ko, as a leader, kasi pinadala ni Pedro yung sulat sa mga elder or sabi nating leader. Sabi sa verse 2, verse 1 pa lang po tayo kanina, sabi sa verse 2, be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Not greedy for money, but eager to serve. Hallelujah, money. Kasama ang money. Verse 3, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And verse 4, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Okay. Be shepherd of God's flock. Pag binasa ko sa Bible yung be shepherd of God's flock, sabi kay Pedro kanina, feed my lambs, take care of my sheep. Ano pa yon? Feed my sheep. Trabaho ng shepherd. May kilala ba kayo sa Bible ng mga shepherd na ginamit ni God mightily? Sige nga, name one. David. Sino pa? Si David pa rin. Sino pa? David, more David, more David, more David. Hallelujah. Yan. So, si Jacob. Diba? Grabe. At ang si Moses, paano naging shepherd? So si Moses, bago siya sinugo ng Panginoong Diyos para ilabas yung mga Israelita sa Egypt, naging shepherd muna siya. Kasi yan ang unang trabahong ibinigay sa kanya ng kanyang father-in-law, di ba? Bago niya inasawa si Zipporah, ginawa mo na siyang shepherd doon sa Midian. Amen. So bakit na laging shepherd ang inaano ng Panginoong Hesus? And then, Jesus Christ is our chief shepherd. Alam mo kasi, pagiging shepherd, grabe yung attention na binibigay natin sa sheep. Di ba po? Dadalhin mo siya doon sa tubig para makainom. O teka, bawal yan sa rumaragas ang tubig. Kailangan dalhin natin siya sa tubig malinis, yung malumanay lang ng daloy ba? Ganon, hindi kasi siya pwede. Natatakot, nakapanood ako ng yung shepherd na nag-aalaga ng tupa na yung tatalon, takot na takot yung shepherd kung tatalon ba siya o tatawid ba o aapak sa tubig. So, ganun po, no? So, from, yung mga trabaho ng shepherd, matututo tayo kung gusto natin maging shepherd of God's flock. Amen? So, yan. Be shepherds of God's flock. And, ang sabi pa dito, not because you must, but because you are willing as God wants you to be. So gusto talaga ng Panginoong Diyos na matuto tayo or maging shepherd tayo ng mga tao. Kaya nga may cell leaders na nag-iingat nasa kanyang grupo, di ba? May care group, di ba po? So palakpakan natin lahat ng mga cell leaders dyan. Alam ko hindi madali po ang maging leader. At pag sinabing leader, sa akin may bigat yon. Kasi paano ba paging leader? Aralin natin. So, paging leader, teka po. Diretso mata. Sa verse 3, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. So, sayon.
Hindi ka boss na para, o gawin mo yan, o gano'n, sabihin mo sa tupa, o pumunta ka doon, uminom ka ng tubig. Pwede ba yon? Sabihin mo doon na, matulog ka dyan, parang gano'n. Yung command, nakakita ba kayong gano'n? Yung boss, yung kinocommand lang lahat ng gagawin? Hindi eh. Sa shepherd tayo na may tiyaga talaga. Alagaan, ingatan, pag naliligaw, bubuhatin mo, ibabalik. Kasi di ba, ang mga tupa, sunod lang yan ang sunod sa leader nila eh. Nakita mo, pag nandyan yung shepherd, may staff na dala. Sunod-sunod lang yung mga tupang yan eh. So pag may naligaw, hahanapin at dadalhin uli doon. Amen. So ganon tayo. Yehey. Kaya? Kaya. Amen. Kaya po natin. Glory to God. So, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory. Hinahanap ko yung sa leader eh. Okay. Balikan ko na lang. So, to be a shepherd of God's flock, ito pala. Serve as an overseer, sa verse kanina. To be an overseer, ito yung description ng overseers. Provide direction. Tayo yon. And guidance and feedback and ensure work is carried out safely and efficiently. So being the shepherd ng flock or leader tayo na tinalaga ng Christ, ano tayo doon? Yung sa pag-guide, tawag dito, concerned dapat tayo sa pagbigay sa kanila ng direction para ma-make sure na maganda ka lang patutunguhan. Amen? Sa mga sa mga nagsiserve kay Christ, sa paglilid ng mga tao. Guidance and feedback. So tulad ng sinabi ko kanino, ano yung feedback? Namumunga ka ba? Nakikita ba yan? May effect ba yung paglilid mo? May effect ba yung pag-guide mo sa kanila? Yan. And then, ensure that work is carried out safely, maging maayos ang ating pag-serve. So, not greedy for money. Wow. Hallelujah. Dami kong testimony pagdating sa money kasi ang tagal ko ng glory to God na naglilid ng tao, no? So, hindi pwede di kasama. Alam mo yung may pinanood ako na, kasi sa bahay kung anong binuksan ng anak ko, doon lang din naman ako manonood eh. Hindi ako nagbubukas ng TV ng ako lang. So, may pinanood siya yung sa Emperor AD yata yun, kwento ni Paul, na yung ginagather nila, yung mga sumama sa Christianity, kasi pinipersecute nga sila, di ba? Sinusunog yung mga bahay, mga ganon. Tapos, ginagather sila, and then, didistribute sila ng mga food. Di ba kaya si Safira at saka si Ananias, di ba, gusto rin nilang bumenta tulad ng iba, ng property. Kasi nakikita niya na ang iba, nagbebenta ng mga property at dinodonate yung pinagbentahan, mga ganon. Kasi naiipon sila at pakakainin nila yon. So, hindi talaga pwedeng madamot ka sa pera. Ano bang greedy sa Tagalog? Mas malalim pa siya sa madamot, di ba? Sakim. So, hindi pwede. So, sa atin din naman ngayon, I'm sure wala naman siguro ditong maraming property na pwedeng ibenta, di ba? And then mabuhay kasi ang hirap nga natin maka-acquire ng property sa panahon ngayon eh. Hirap nga magkaroon ng sariling bahay, di ba po? So hindi naman natin magagawa. Pero ito, applicable pa rin sa mga nagli-lead, shepherds. Agree? Dati, sabi ko, hala, pag hiniraman ako ng 1,000, ng 500, at may lumapit pa uli from among the flock, Lord, wala na pong maibigay. Parang ganon. So I prayed to the Lord, Lord, gusto ko sana, kung kalooban mo at kagalakan mo, na may lumapit, sana naman hindi ko sila matatanggihan. Kasi kaya nga sila lumalapit kasi kailangan, di ba? So, yun. And si God talaga, yes, anak. Amen ba sa lahat ng mga may ganong experience? Diba? Hindi si Lord magpapabaya. As long na kini-carry out mo yung gawain niya na ipinagkatiwala sa'yo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin si God. Hallelujah! Ayan. So, wag tayong maging madamot. Wag lagi natin isipin na, ay, ayoko mag-cell group, magasto yan. Ay, ayoko mag-lead ng tao kasi ganyan-ganyan, kasama yung bulsa. Hindi po. Si Lord naman ang gagalaw eh. Ikaw, instrumento ka lang. Kaya wag tayong panghinaan ng loob. Wag tayong matakot. Yan. And then, sabi ni Pedro, as a leader, dapat eager to serve tayo. Live as an example, yan, especially to the young ones. So, mabuhay tayo as an example leader. Ano ba yung leader? Ito lang ba yung council? Ito lang ba yung mga deacons? Ito lang ba yung mga diakonesa?
Di ba yung sa G12, make every believer a leader of leaders? So lahat ng tao na nagdadala kay Christ ng tao din, siyempre, tao ang dadalhin natin sa Kanya, leader yon. So bilang ikaw ay nagdadala ng isang kaluluwa sa Panginoong Hesus, mamuhay ka as leaders, pamantayan niya. Living by example. Dapat ang makikita sa'yo, yung pwede kang i-duplicate. Kasi kung ang ikaw na leader ay mahina, kung ikaw na leader ay konting problema lang, umaayaw ka na, ang bunga mo, ganun din. Tama? Kung ikaw na leader ay hindi pa nakakatakas dito sa mundo, maganyan ka pa rin, lahat ng ginagawa ng mundo, ginagawa mo pa rin, yun din, maging ganun din yung leader mo. Kaya to be a leader is to be a model ng inyong inaalagaan. Amen. So parang pag leader ka, di ba sabi ni Apostol Pablo, gayahin niyo yung mga ginagawa ko. Malakas ang loob niya, magsabi, kasi alam niya na ginagawa niya ang tama. Sa atin din, bilang mga cell leader, yung kahit hindi pa cell leader, basta nagdadala ng tao sa Panginoong Diyos or kaluluwa, dapat nakita sa iyo na example ka talaga. Mamuhay ka talaga na ito, na worthy kang gayahin the way you live. The way you glorify and honor our Lord Jesus Christ, dapat makita yan sa iyo. And, heto na. The reward that awaits, hallelujah. Hallelujah. Parang ganun lang, Hallelujah! Wow, may reward po. Pag nagampanan natin yung tungkulin, may reward na naghihintay. Sabi ni Pedro sa verse 1 kanina, a crown that never fades. Pakita nga ako ng crown. Kanina, yan. Alam mo po yung crown na yan, kasi sabi ko, ano ba yung crown talaga that never fades? Na laging binabanggit, lalo sa Revelation, di ba, mga crown. Yun pala, yung crown ay ibinibigay sa athlete pag nanalo sila noong panahon doon sa Grecian world, yung sakop ng mga Greek. Pag nanalo ka sa Olympics, o kaya kahit mga palarong pambansa, yung mga palaro ngayon, yun yung premyo nila. May crown of glory nila yan. Pero alam mo ba na yung crown na yan is made of leaves, dahon. So ang dahon, ilang araw lang matutuyo na yan, yung crown. Pwede na nilang itapon, pwede namang ipalaminate para tumagal, no? Pwede naman. Pero iba-ibang dahon, bawat syudad pala sa Greek, iba-ibang dahon ang ginagamit nilang crown para ibigay nila doon sa mga nanalo. Ay tayo, panalo. Kasi ang sabi ni Pedro, the crown that never fades. Hindi kukupas, pang eternal yung crown. Kaya lahat ng pagsisikap nating makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, may crown na naghihintay, sabi ni Apostol Pedro. Gusto niyo ba yon, yung crown na yan? So kung gusto natin ng crown, may gagawin tayo. Hindi pwedeng, Lord, gusto ko ng crown, pero wala akong gagawin, okay lang ba? Hindi pwede. Kung gusto natin ng crown, may gagawin talaga tayo. Hindi pwedeng wala. So sa mga wala pang ginagawa, marami po talagang gawain sa kaharian ng Panginoong Hesus. Kasi ang pagiging manggagawa ay hindi lang po yung nagtuturo ka dito sa loob. Yung pagiging manggagawa ng Panginoong Diyos ay hindi lang po yung nasa leadership ka, president ka ng department or ng ano. Ang tunay na gawain po sa kaharian ng Panginoong Diyos, yung nasa labas. Kasi si Jesus Christ, from town to town, pupunta siya para mag-preach. And after mag-preach, para mag-pray sa mga may sakit. Nagpapakain siya sa mga taong sunod sa kanya. Di ba po? So yun po yung tunay na gawain ng Panginoong Hesus. Hindi po dito sa loob ng iglesia. May mga mang-aawit dito kasi may talent sila. Binigyan sila ng Diyos ng talent. Pero, ang manggagawa na gusto ng Panginoong Diyos ay yung mag-harvest talaga ng kaluluwa. Sabi niya sa Matthew ba? Baka mali ako? Yung sinabi ng Panginoong Hesus na, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Gusto niyo ba maging kasama doon sa laborers na kaunti na yon ng Panginoong Hesus para dumami naman? Yun ang gawain na hindi nauubos sa kaharian ng Panginoong Diyos. At yan ay magpapatuloy kasi mas maraming ipinapanganak araw-araw kaysa namamatay. So ibig sabihin mas maraming manggagawa ang kailangan para maabot sila. Amen. So yun po ang ating ipag-pray na maging kasama tayo doon sa manggagawa na yon. Sa ating conclusion. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
3, consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. So ang sekreto para hindi tayo mapagod, fix lang natin paningin sa Panginoong Hesus. Lagi lang kay Jesus. Huwag ka nang tumingin doon. Kasi pag tumingin ko dito, ay bakit si ganito? Gano'n naman ang ginagawa, pwede naman pala. Pag tumingin ka na naman doon, makita na naman, ayun naman pala, pwede naman pala yun eh. Di ba? Pero pag kay Jesus ka, diretso nakatingin, siya lang yung pamantayo natin, anak, dito ka lang sa akin mag-focus. Siya lang ang mag-guide, mag-feed sa atin ng mga right thing na ating gawin. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So yung labor in the Lord that is not in vain, ito yung my crown. Lahat ng ginagawa natin, ako yung namin sa mga servants, no? Servants ng mga outreach. Praise God. Oh, hallelujah. Oh, ayun, palakpakan yung sarili ng mga servants. Even, mga bata pa sila. Ayan, may mga outreaches tayo, di ba? May Tagigtay, may Santolan, Villacuana, Manga, dito. So, lagi po ang aming binibigyan ng diin ay mapansin kayo, pasalamatan kayo, makita kayo, o whatever. Bagyan ang isipin nyo. Lagi nating titingnan at iisipin na sa Panginoong Hesus tayo nagsiserve, siya ang magbibigay ng crown and glory sa atin. Amen. Let nothing move you. Kung hindi man madali, sa pagsunod sa Panginoong Hesus, hindi po madali, sinasabi ko, hindi po madali. Sa pagsiserve po sa Lord, hindi po madali. Amen. Puyat, pagod, pera, tulad sinabi ni Pedro, do not be greedy. Pero lahat po ng yan, hindi po yun kawalan. Kasi sabi sa 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Laging nandoon yung paningin natin kay Jesus at yung labor natin na hindi yan mababaliwala. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kanino dapat nakatuon yung paningin? Ay, Jesus. Ano yung nagbibigay sa atin ng pag-asa? Bakit tayo nagpapatuloy kahit mahirap? Yung crown. Hallelujah. At excited tayo doon sa pangyayari ng ating Panginoong Hesus ay babalik. Hallelujah. Sige, tayo po tayo. Kantahan natin yung kanta ng Heart of a Servant. This is a prayer song. Pag-pray po natin, let's sing this prayerfully. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon Diyos. Alam mo yung joy ko sa puso, hindi kaya i-contain ng heart. Amen? Sana sa bawat isa, I pray na ang bawat isa maranasan yung kagalakan sa Panginoong Hesus. Na hindi tayo nagsiserve dahil napipilitan, hindi tayo nagsiserve dahil para ma-recognize tayo, kundi mag-serve tayo kay Lord Jesus kasi yan talaga ang gusto niya. Diba? Pagka may ginawa ka na hindi nagpapasalamat yung iba, hindi nila napapansin, then praise the Lord. Kasi si Lord ang magbibigay. Huwag lagi natin na-expect ang pag-appreciate ng tao. Kasi pag nakuha na natin yung appreciation sa tao, nakuha mo na yon. Pero pag hindi kayo na-appreciate ng tao, may Diyos na nakakakita na siya ang magbibigay niyan. Ha? Huwag maging kahinaan ng loob kasi hindi ako napapansin, kasi hindi ako napapasalamatan. Huwag po natin yung maging kahinaan ng loob. Sige, let's sing this song. Feet in your way, Yes, oh Jesus. entering into your presence to behold you face to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand
serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Once more. Standing in your grace. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, Entering into your presence. entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your His embrace, unfailing love. unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Jesus, my Lord, You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, and the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, oh God. Hallelujah. Bawat isa ipanalangin po natin ang ating mga sarili. I-commit po natin ating mga sarili sa ating Panginoong Hesus. If you are willing
to serve Him with all of your hearts, with all of your minds, with all of your souls, with all of your strength. Hallelujah. Pag-pray po natin yung mga sarili. Bawat isa po manalangin tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Oh Lord Jesus, you are worthy to be praised, Lord. Lord, we are longing for the time na babalik ka, Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah, oh God. Glory, glory to your name. Dalaan ko po, O Diyos, ng bawat isa sa amin ay magampanan po namin, Lord, lahat ng binigay mo sa amin na dapat po namin gampanan. So that when the day comes, you will speak to us, welcome my good and faithful servant, Lord. Yun po yung glory namin, O God, pag nakita mong na-fulfill namin lahat ng assignments mo na ipinagkatiwala sa amin, O Lord God, dito sa lupa. Bawat isa sa atin may assignments na binigay ang Diyos. Pag-pray na magampanan natin yung assignment na yan, so that we can stand confidently before our Lord and King when the day comes and He will speak to you. Welcome, my good and faithful servant. Hallelujah, hallelujah. Lord, I just want to praise you, God. I just want to give you glory, to adore you, to honor you. Kasi worthy ka po, karapat-dapat ka sa lahat ng aming mga papuri at pasasalamat. Wala kang katulad. Ikaw lang ang Diyos na sinasamba ng tao, na namatay, nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Ikaw lang ang Diyos na may libro, Biblia, written by your eyewitnesses, O Lord God. Ang nagsulat po ng Bible ay mga eyewitness mo, Panginoong Isus. Kaya Lord, reliable po ito. Pinanghahawakan namin ito. Pinaniniwalaan namin ito, Panginoong Diyos. Thank you for drawing us closer and closer and closer to you each day. Thank you, Holy Spirit, for teaching us to love our Lord Jesus every day, God. As a bride, Lord, and the Lord Jesus, our groom. Lord, dapat po mahal na mahal namin siya, O God. Dapat po na piniprepare namin aming mga sarili with all purity, O Lord God, that our holy groom desires, O God, or deserve. Salamat po, Panginoong Isus. Salamat po. Holy Spirit, salamat po, O God. Holy Spirit, I pray for each one of them. You know their hearts fully, God. Alam mo po sa oras na ito kung sino may mga puso na bukas, na willing na magpagamit sa iyo. Holy Spirit, please come, O God, and fill their hearts, O God. Never leave any empty space in their hearts, O God. Occupy fully the hearts of those who are open, those who are committing themselves to you, God, para magampanan po nila ang tungkulin, Panginoong Diyos, na iniatang ng aking Panginoong Isus sa bawat isa. Ama, salamat po, O God, for your unconditional love sa amin, na nag-iisa mong anak ipinagkaloob mo sa amin, O God, para maipakita at maipaunawa sa amin kung anong pag-ibig meron ka sa sangkatauhan, Panginoong Diyos, na lahat pwede mong gawin, willing ka na isacrifice even your only Son, Jesus, para po kami ay maligtas. That's how you love us, Panginoon, lavishly. Grabe, salamat, Lord God. Kaya with that love that you showed us, with that love that the Lord Jesus expressed through dying on the cross, Lord, our thanksgiving is not enough until we come to serve, to commit ourselves, O God, to serve the Lord Jesus with all of our hearts, with all of our minds, with all of our souls, with all of our strength, with all, everything we have that you have blessed, Panginoong Diyos. Lahat ng ito ay dalahan ko pong ibabalik namin sa iyo ng may papuri at pasasalamat. This is my prayer of Father God in the mighty name of my Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Let's say hallelujah.